ay magkakaroon tayo na, ito na yung module 2 po, ito na yung mga respond na ating gagawin sa paanyaya ng ating Panginoon bilang isang alagad ng pag-ibig. Amen? So, hindi ko na po patatagalin at tatawagan na po natin ang ating speaker for today. And sila po ay matagal na rin po sa CFC at alagad din po sila ng simbahan at walang kapagod-pagod po na naglilingkod sa ating simbahan. Yun. And dati po, halos sa daanan na rin po nila yung service sa Couple for Christ. From Kids for Christ hanggang naging Youth for Christ. Basta nadanaan nila lahat po sa Catalunya, KFC, lahat po. And mga naging leader din po namin sa CFC. And please welcome po Blor Lawrence. Yun o. Kailangan mo na. Yun. Magandang hapon po. Good afternoon sa ating lahat. Walang ganito sa amin. Yung forward pababa, no? Yung patas ang balik. Walang ganito sa amin eh. Ayun, maraming pong salamat ulit sa inyong pagdalo. Alam niyo po ba na yung pagpunta niyo pala dito is blessed na kayo, ano po? You decided to come here today. You committed yourself para sa CLP na ito, ano po? Ito po isang step upang kayo ay naginamit ng Panginoon, upang kayo ay maging tunay na servant ni ano po. So mapapagdaanan natin mamaya kung di daw pakinig sabi na aking may bahay. Kung paano tayo gagamitin ng Panginoon upang makapag-service sa Kanya, no? At yun naman ang isang manifestation na kung gano'n natin kamahal ang Panginoon. So, tulad nga po na nasabi ni Bro RJ, tapos na po kayo ng Module 1. So, nasa Module 2 na po tayo. Yung Module 2 nga po, yung response. Ano po yung response natin bilang tunay na Kristiyano? So, narinig po natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, ano? Kung paano niya tayo bilang kanyang mga anak. So, inaano naman ng Panginoon, ano naman ang response natin bilang mga anak niya. So, yan, Christian ideals. The Christian ideals. Yan po yung dapat pagka may mga parang minimiti. Ano ba yung minimiti ng Panginoon sa atin? Ano ba yung minimiti niya? Doon pala. Yan, bago po lahat, pakikilala ko muna ang aking Team Ramos, nung panahong matataba pa. Ayan. Tama-tama po yung aking talk, loving your neighbor. Si Mrs. po ay kapitbahay ko sa munting bayan ng Batangas. Ayan. So talagang literal na minahal at minakasalampan. So we've been married for 25 years. We've been staying here sa UAE for the past 16 years. Ano po? So ako po ay nakatapos ng CLB katulad po ninyo 2015. Si Mrs. po is 2010 po siya nung sumali sa hold dahil hindi po niya ako mapilit na sumali noon. Wala po talaga sa isip ko sumali sa ganito, ano po. Hindi ko pinangarap na narito sa harapan nyo ngayon nagsasalita, Pero sabi nga, pag sinabi ng Panginoon, yes ka na lang, yes. Kung saan kayo padala, yes Lord. So biniyaya kami ng dalawang anak, si Kuya Renzo. Sa ngayon po nasa Pilipinas na po siya, nag-aaral ng college. So dati rin po siyang chapter head ng YFC nung narito po siya.
At yung aming bunso po, si Kuya Rafael, kasalukuyan pong grade 8 dyan sa Shuaypat. So member din po siya ng YFC ngayon. So yan po ang aming Team Ramos. So balik po tayo. Christian ideals. Loving God. Dami kong papel. So bago po tayo mag-umpisa, meron po tayong mga group activity ano po. So may mga pakikita akong picture. So ito po yung mga pang-araw-araw nating nakikita sa ating buhay ano. So hindi naman po siya rare. Nakikita po natin siya parati. So bilang mga Kristiyano, ano po ang dapat nating isipin o dapat nating gawin? So what would a Christian do? So pag may nakita po tayong ganyan ano po. Marami pong ganyan sa atin sa Pinas ano. Bro Marjon, alam mo nga nakakita ka ng ganyan, anong bilang Kristiyano? Ayun. Yun ay importante ano. Ay importante po is maawa tayo is okay. It's sympathy, showing sympathy. Ang importante po is empathy ano. So may awa tayo at may gagawin tayo. Kailangan may gawin tayo. So, marami pong ganyan ano, sa atin, yung homeless, mga namamalimos. Although dito po, alam naman natin na bawal magbigay ng limos dito sa kalsada pag binakitang ganyan ano. So, pinagbabawal po yun ng gobyerno. Pero may mga iba naman pong paraan para tayo makatulong sa ganyan ano. May mga foundations tayo pwedeng pagbigyan. Sunod po. Ayan. Hindi po mga marites yung mga yan. Ayan po ay evacuation center. Ano po? Pag po may mga nalindol o binaha, ano, o mga nasunugan, so bilang Kristiyano, anong ating pwedeng gawin? Bro, hindi ko basa ang pangalan nyo. May hinamat ako eh. Tutulong ano. Marami ano, lalo na CFC. So maraming programa na ganyan ano. Yung mga ating mga old clothes, mga old things ano. Pero sana naman pagka nagbibigay tayo yung mapapakinabangan pa ano. So may nakikita tayo sa TV na mga nasusunugan, binibigay yung pangkasal. Sino ba naman nasunugan yung pangkasal ano? Hindi po yung tulong, yung po yung kalat natin is binibigay na lahat sa kanila ano. So ayan, bilang mga Kristiyano, ano po ang dapat natin gawin dyan sa ganyan? Ano po? Bilang mga Kristiyano, dapat sa ganyang mga usapin na political, dapat pinaparinig natin ang ating boses. Ano? Huwag tayong manahimik. Pag tayo nanahimik is, ibig sabihin pumapayag na lang tayo. Ano? So maliwanag naman po sa sabi simbahan, lahat ng buhay ay mahalaga. So hindi lang po abortion, ano? Divorce. So sabi sa simbahan, hindi rin pwede ang divorce ano. Ano pa po? Same-sex marriage. So maliwanag naman po ano. Although legal siya sa batas ng ating simbahan, hindi ano po. So dapat let's join our voices po. Dapat tayo maghingay. So yan po ang dapat gawin ng isang tunay na Kristiyano. Yan, balik po tayo sa talk po, proper ano po. So loving God and loving neighbor form an inseparable core. Magkasama po yan, hindi yan po pwedeng maghiwalay ano. So hindi po natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Diyos, pero di man natin mahal ang ating kapwa. Wala tayong pakialam, makasarili tayo. As long as okay tayo, wala tayong pakialam sa mga kamag-anak natin, sa kapatid natin, sa kakilala natin, ano. So, ganun din ano, kung mahal natin ang ating kapwa, at hindi naman natin mahal ang Diyos, so hindi rin pwede, ano.
Paano ba natin masabing hindi natin mahal ang Diyos? But we do not obey Him, yung kanyang mga utos, di natin ginagawa. Sinabi sa atin ang bawal makiapid, pero ang dami nating asawa, Dahil ang katwiran natin is loving your neighbor. Pati yung asawa ng neighbor, binahal mo, So mali po yun. So loving God, mali na naman ang pinto. So loving God should be our highest ideal, the first and greatest commandment. Gaganto nga tayo, di ko kita. Yeah. So what does it mean to be a Christian? So sabi nga, loving God form an inseparable core of the Christian life. Mali na naman. So loving God is our highest ideal. So, sabi po sa Mark chapter 12 verse 30. The first is this: Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So lahat na talaga So mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong kalakasan. So isa-isahin po natin what does loving God with all the heart means. So sabi po dito sa biblical understanding, sa biblical meaning po ng heart, yun daw po is the seat of intelligence and decision. So yan po, yung lahat ng ating karunungan, lahat ng ating nagiging desisyon, yan daw po ang understanding ng heart sa biblical meaning. So in modern English naman po, it would be equivalent to mind or will. It includes intelligence, thought, and will, along with feeling of emotion. So, sabi nga po, paano nyo makikilala ang isang tao? Makikilala nyo ang isang tao kung anong laman ng kanyang puso. The heart is the symbol of the core of who a person is. So, katulad nga po ng may pagkakaiba-iba tayo ng itsura ng ating mukha, ang laman din po ng ating puso ay magkakaiba din. So paano po ba yung loving God with all our heart? To love God with all our heart means to be totally committed to Him. So kailangan talagang mag-commit tayo na mahal po natin ng Panginoon. Minsan po, pag tayo po'y nananalangin, may pinapanalangin tayo at natatanggap natin yung ating panalangin, parang sarap sumimba, Parang nakukuha mo. Paano kung hindi mo natanggap yung iyong pinapanalangin? Tandaan niyo po Panginoon po, yung pag tayo po nagdadasal, meron pong tatlong paraan para sumagot ng Panginoon. Ang una po is yes. Dahil yun ay makabubuti sa inyo. At ang sunod po is no. Naniniwala po ba kayo nagsasabi ng no ang Panginoon? Pag may pinagdadasal tayo. May nagsasabi po no ang Panginoon dahil alam niya na hindi yun makabubuti sa atin. At yung pangatlo po is sasagutin niya ang dasal natin hindi sa paraang gusto natin o sa oras na gusto natin. So because God's time is always perfect. So pag mga ganon, na medyo huwag tayong magmainip, huwag tayong magtanong. So, let's leave everything to God. So, kailangan totally committed tayo sa Kanya. So, how do we put God first and foremost in our life? Una-una, let's make a decision to obey Him.
yung kanyang mga utos, yung kanyang mga pinag-uutos, kailangan sundin natin. So, we need to develop a personal relationship with Him. So parang ano tayo para tayong nung tayo nanliligaw pa lamang sa ating mga asawa, no? So paano ba tayo nagkakaroon ng personal relationship sa ating nililigawan? So kailangan may constant communication. Lagi tayong nakipag-usap, lagi natin siyang kinakausap, tinatanong. Lagi tayong nagpapakita. Paano tayo kinakausap ng Panginoon? By spending time with God in prayer and in scripture reading. Ano po? Tandaan po natin yung pong pagdadasal is a two-way communication. Hindi po siya monologue. So it is a conversation between you and God. So minsan, huwag po tayong salita lang na salita, dasal ng dasal. May mga pagkakataon na kailangan din nating tumahimik. Baka sakali sinasagot na ng Diyos yung ating panalangin, hindi pa natin naririnig. Kaya po meron tayong adoration chapel sa baba. Just sit there, wala kayong sinasabi. Nakaupo lang kayo, tahimik. So pakinggan natin, baka may sinasabi ang Panginoon sa atin. So loving God with all our mind and with all our soul. Paano po ba yun? We love God with all our mind and soul by keeping our mind clean and holy, free from evil and impure thoughts. So yun po, kailangan daw yung ating isip ay malinis. So wala po yung mga impure thoughts. So sabi nga po doon sa isang teaching namin na narinig sa CFC, yun daw pong adultery, yun daw po pag-isipan mo pa lamang ng kalaswaan ng ibang tao, yun daw po ay adultery na po. So, kailangan daw po malinis ang ating isip. So, free from uncharitable thoughts. So, hindi po tayo dapat selfish. Ito po, matindi. Free from suspicion that is strange relationships. Yung pong mapagduda. Sa isang relationship, yan nakakasira, Pag si Mr. po ay biglang nagpabango, lumabas, nagpabango pa, nagsuklay pa, baka naman may pupuntahan lang. Ba? Huwag yung tamang duda agad. Masama daw po yun. So, free from worries yan. Marami pong mga tinatama niyan, masyadong iniisip natin, worries. So, hindi pa nga kaya tayo natatakot sumubok na ibang bagay, natatakot na agad tayo sa consequence. So, free ourselves from these worries, knowing that God will take care of us. Yun lang po ating laging isipin. God will take care of us. So we can love God with all our soul by being at the disposal of God for His purpose and by thinking the ways to serve God. So yun po yung sinasabi ko kanina, kailangan lagi tayong nasa disposal ng Panginoon. Kailangan lagi nating isipin kung paano ba tayo makakapaglingkod sa Panginoon. So ito po, yung pagsali po nyo sa CFC, this is the first step, kung paano kayo gagamitin ng Panginoon bilang servant niya. So makita po natin ng ating magigiting na service team, di po ba? So yan po, nagserve sila. They committed their 2 months para dito sa CLP, po. So hindi lang po itong CLP proper na 1 to 4. Umaga pa lang hanggang mamayang gabi, narito po sila. So pagpaplanuhan niya yung sunod na magaganap. So talaga pong commitment. So loving God with all our strength.
Loving God with all our strength means giving God our time, talent, and treasure. Yung pong 3 T's. Tatlong T. So time, talent, and treasure. Ito pong naniniwala po ba kayo na itong 3 T's na ito? Hindi po ito atin. It's not ours. Sa Kanya po lahat ito, no? So sabi po dito, we do not own our time. We merely manage it. So yung oras po natin dito, hindi po para sa atin ito. Ano po? So naniniwala po ba kayo na sigurado lang natin na yung ngayon? Hindi po natin sigurado kung ano yung bukas. Ano po? So morbid mang isipin, merong natulog ngayon, hindi na nagising bukas, kinabukasan. So hindi po natin hawak ang ating oras. So gamitin po natin ng maayos ang ating oras. Minsan po nakakalungkot isipin na yung ibang tao, sabi niya na they will find time for God. Sa loob ng 24 hours, I will find time for God. So wag pong ganun dapat. Dapat we make time for God. So sa 24 hours, makakakita po tayo, Chuck, dapat ng oras para sa Kanya. So how can we spend the time generously for the purpose of doing Christian service? Opo, sabi nga ni Mrs. may pinakita sa akin kanina nito. Corporal acts, ipa-remind ko daw. Corporal works of mercy. Ano po? 7 pala to. Feed the hungry. Ano po? Give drink to the thirsty. So pag may nakikita tayo, lalo ng mga cleaner dyan sa kalsada, napawisan na, init, nasa kalsada sila, nagwawalis, nagdidilig. May dala tayong tubig, pwede nating i-share sa kanila. So clothe the naked. So yun nga, yung pag-donate ng ating mga damit, ibang mga gamit na okay pa naman, hindi po Amerikana. So shelter the homeless. Visit those who are sick. Yung mga may sakit. Hindi lang po yung kaibigan natin. So, alam niyo po ba yung ating mga Legion of Mary? So, meron po silang, binibisita po nila yung mga nasa long-term care sa hospital. So, meron po dyan na 1 taon na comatose. May nakilala nga po kami ni Mami. Yung asawa, nasa Abu Dhabi siya. So tuwing Webes, pupunta siya dito. Dahil yung asawa niya, comatose doon, more than 1 year na. So pupunta siya ng Webes, Linggo babalik na ulit siya ng Abu Dhabi. So nakatuwa sa kanya, tuwing Linggo, hindi ko siya nagmimiss. Lagi siyang sumisimba dito. Lagi siyang sumisimba. Ano pa? Visit those in prison. Yun ito, hindi ko pa nagagawa to. I've never visit any prison. So, and then bury the dead. So yun daw po, kung paano natin magagamit yung ating ang ating time. So yung talent naman po, yung ibinigay po sa ating talent, gamitin po natin for the glory of God. Yun daw pong talent na hindi naman ginagamit is kasalanan din sa Panginoon. Ano po, yung naalala niyo yung parable of the talents. So may 3 manggagawa, yung isa binigyan ng 5 bag of gold. Yung isa 2 bag of gold at yung isa. So yung 5, binigyan ng 5, pinalago niya, ginamit niya. So nagbunga, nadagdagan ng 5 uli. Ganun din yung padalawa, yung nagbinigyan ng 2. So, nadagdagan ng 2 pa. Yung binigyan ng isa, dahil natakot siya, hindi niya ginamit, ibinaon niya. Dahil alam niya, pagbalik nung kanyang amo, gusto niya makita uli yung binigay sa kanila. So, bumalik yung amo, galit siya doon sa isang, doon sa nagbaon. Dahil hindi niya ginamit, hindi niya pinalago.
So, ang ginawa nung kinuha at siya'y pinalayas. So, gamitin po natin yung binigay sa atin talent, ng Panginoon. So, marami pong kaparaanan, Kita naman po natin yung ating mga music men. So, kailangan madagdagan, bro. Open for recruitment, Pag wala si Tito Francis, okay lang. Basta't willing. Kay Tito Francis, hindi pwede yung willing lang. Kailangan may tono, Marami naman kaming willing, hindi lang kami tanggapin. Ano po? So, yon, time, treasure, and talent. Ito naman po, yung pong pangalawa, loving our neighbors as ourselves. So sabi po dito, so pakibasa naman po, paus na ako. So Matthew chapter 22 verse 37 to 40. Pakibasa po. Yun, kita nyo? Ginawa na lang 2 ang commandments. Hindi na 10. Sino po ba may saulo ng 10 commandment? Ako po, hindi ko saulo. Kaya pinadali na, 2 na lang. Kung titingnan po nyo yung 10 commandments, yung pong 1 to 4 doon, is nakatutok po siya sa Panginoon. So, loving God. Yung pong 5 to 10, yung po ay nakatutok sa ating neighbors. So yung huwag kang mapatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang makakulunya. Tungkol sa ating pagmamahal sa ating kapwa. So yun po, ginawa na lang 2. Ang Torah daw po ng mga Hudyo, ang sabi, 693 laws meron sila, 693. Ang dami. So our perfect models for loving God are Jesus and Mary. So ano nga po ba sabi pagka highest ideals kung paano magmahal sa Panginoon is to be obedient, di ba? To obey. So naisip po ba natin kung si Mary po ay tumangkin sa Archangel? Nung binikita siya ng Archangel na kadalagan tao sabihin magbubuntis. What if Mary said no? Nasaan kaya tayo ngayon? So yan po ang mga perfect models for loving God. So sabi sa John 13 verse 34, I give you a new commandment, love one another as I have loved you. Also, love one another. So sabi po, so loving our neighbor is not an option. Hindi daw po ito option. Ito po isang commandment. Ayun, 10 minutes na lang. Bibilisan natin. So ito po ay hindi po ito isang option. Ito po ay isang utos ng Panginoon sa atin. Po? Jesus commanded us to love others, not only as we love ourselves, but as He loves us. So yung malalaman po natin yung full depth of meaning of Jesus' teaching on loving our neighbors sa pamamagitan po ng parable of the Good Samaritan. So nag-umpisa po ito, sabi ng may isa pong lawyer na nagtanong kay Jesus, Teacher, what must I do to inherit eternal life? Ito po ay sinusubukan lang ng mga sinasabing expert of law si Jesus. Kung ano kanyang sasabihin. So sabi po ni Jesus, so ano ba yung nakasulat sa batas? Sabi ng lawyer, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and take no revenge and cherish no grudge against your fellow countryman. You shall love your neighbor as yourself. So yun po sabi niya. So tinanong uli ng lawyer, so who is my neighbor? Sino po ba ang ating neighbor? So dito po sinabi na ni Jesus yung parable of the Good Samaritan. So alam niyo po ba yung parable of the Good Samaritan?
So Samaritan ang tawag sa kanya dahil siya po ay taga Samaria. So meron daw po isang wealthy na tawag dito, mayaman na naglalakad na inano po ng mga tip, magdanakaw, ninakawan, binugbog, iniwan na patay na, iniwan sa tabi ng kalsada. So may dumaan na yung unang dumaan is pare. So nakita niya, hindi man to taga St. John the Baptist, taga St. Paul Church ito, hindi ko to. So hindi niya pinansin. Ganon din, dumaan siya, si Xavier, yung Levite, si Xavier daw po yun, yung mga assistant ng pare. So nakita niya, di rin niya kilala, di rin niya pinansin. So yung patatlong dumaan yung Samaritan, so nakita niya, ano po ang ginawa ng Samaritan? So narito po, he approached the victim, poured oil and wine, bandaged him, lifted him up, took him to an inn and cared for him. So nung umalis siya kinabukasan sa inn, bigyan pa niya ng pera yung may-ari ng inn. At sabi, alagaan mo yan at lahat ng pagkukulang is babayaran ko. So yun po, being a neighbor entails doing things and not merely making others well. So yung pare siguro nahawa din si So sabi ng pare siguro pagdadasal ko na lang siya. Ganun din yung Levite. So hindi daw po ganon ang tunay na neighbor. Ang tunay na neighbor daw po is tumulong ka. So a neighbor can be someone who is totally stranger to us. So sino po ba ang ating unang neighbor? Ang ating pong unang neighbor ay ang ating pamilya. Yan po ang pinakamalapit nating neighbor. Ating pamilya, mga kasama sa bahay. So hindi lang po yung mga kapitbahay natin. Lahat po, he can be a totally stranger to us. So minsan po tayo may ugali na ang tinutulungan lang natin yung mga taong alam natin na masusuklian yung tinulong natin. So bilang tunay na Kristiyano daw po, kailangan natin tumulong ng walang in-expect na kapalit. O yun ang pagiging isang tunay na Samaratino. So, ang lagi po may tinatanong dito, who is my neighbor? Na hindi naman po siguro dapat. Ang mas maganda po sanang itanong is, am I being a good neighbor? Am I being a neighbor to others? So sabi po dito, may babasahin lang po tayo maiksi yan. Ito po yung parable of the final. Ito po yung sinabi sa 5 minutes. So sabi po dito, for I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick and in prison and you did not look after me. So nagtanong po sila, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? The Lord replied, truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. So ibig sabihin po nito, pag may nakita tayong tao na humihingi ng tulong at kaya naman natin tumulong pero pinagkait natin yung tulong, so we deny our help, hindi doon sa tao. We deny our help to Jesus. So kailangan nating makita si Jesus sa ating kapwa. And in return, those people in need, they will see the face of God in us. So when we love our neighbor as Jesus loved us, we become gift to others. Ito
Ito po yung ideals that sa tuwing na we should be a gift to others, that we can be a blessing to others. Ano po? So before po ang conclusion, kung open muna, yung tinatawag ko pong aking kabiyak upang mag-share po, kanya sharing. You have 2 minutes. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako, sabi nga po ng aking asawa, ako ang kanyang kabiak. Agnes Ramos po. Siguro nakikita niyo ako sa church, malimit, kasi ako po ay Parish Council Secretary at saka Catechism Coordinator. So, tawag po nila sa akin ay principal sa catechism. Nabanggit nga po ng asawa ko kanina, yung loving our neighbor, talagang sinunod po namin yon kasi kami ay 5 houses away lang ang pagitan sa Batangas City. So, meron na po siyang pagnanasa sa akin. Sinisilip-silip niya ako. Yun. Pero kidding aside, nung sinisimulan ko yung reflection para sa sharing na ito, parang yung service po namin sa CFC ay sumasalamin sa teaching na ito, loving God and loving your neighbor. Sa mga nakakilala po sa amin sa community, can attest to that. So nung dumating po kami dito noon, yung binigay sa kanyang bahay noon sa villa, yung X-type. Nagtataka po ako kung bakit ganun kalaki yung binigay sa aming bahay, considering na 3 lang po kami noon. Ako, siya, tsaka yung anak namin. And yung sagot doon ni God was revealed on a later time kasi nung nag-join po kami as couples na, kasi nagsimula nga po ako as hold. Nung naging couples na po kami, after a year, ang naging first assignment namin was KFC. So, yung naging chapter coordinator po kami ng Kids for Christ, and yung bahay po namin ang naging domestic church. So, kung nakakarating po kayo nung panahon na yun, makita nyo po siya na na-transformed into a underwater, cowboy, camping site, so mga ganon. Kasi dinidepend po namin dun sa team para maging creative and artistic at maging encouragement sa mga bata habang nag-activity sila. Tapos po, since ako din yung principal noon sa catechism, ang ginagawa ko po, I go to different houses na bago. Siguro natatandaan niyo, Tita Vanessa. In-invite ko kayo to join KFC that time. So yun po, parang 2-in-1, KFC, tapos catechism. So ganun po yung ginagawa ko. And then eventually, nag-move on po kami to another service, yung YFC. So again po, naging domestic church din yung bahay namin. And then, naging special po sa amin yung YFC kasi iba po yung mga bata na pinapastor namin from KFC. Kumbaga sila din po yung nag-move at nag-level up into YFC. So nakita namin yon, yung paano sila lumago sa kanilang faith, and we're grateful na naging kasama kami sa journey na yon. And then later on po, nung na-establish itong church, another assignment was given, and again, tinanggap din po namin ng buong puso na mag-serve sa church, hindi lang sa CFC. So, pag kailangan po ng lector, commentator, usher, makikita niyo po kami doon na ginagawa yung mga bagay na yon. Kasi that is our way of showing our love for God
using our 3 T's. Ano po? Time, talent, and treasure sa mga kailangang ibigay, nagbibigay din po kami. Okay. We showed our love for God also by going to Mass regularly. Sabi nga po natin, loving God entails loving Him with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your heart. So bakit po tayo tatamaring simba at mag-alay ng 1 oras para sa Kanya kung talagang mahal po natin siya? Hindi na po tayo kailangang pilitin. We go on our own, and kasi alam natin na pupuntahan naman natin siya. And the highest form of worship po is yung Mass. Highest form of prayer. And then, as I become yung secretary of the council, the parish council po, no? Hindi lang po CFC ang pinupuntahan ko rin sa mga bahay, kung hindi, yun pong mga hindi din po kasali, para ma-inform po sila na meron tayong simbahan at ito yung activities ng simbahan natin, and we want them to be involved sa church bilang member ng parish. Okay. So kapag mahal mo po ang ginagawa mo, hindi ka mapapagod sa mga bagay na ito. Kasi yung oras na ibinibigay mo at yung talentong binigay sa'yo ng Diyos, pinagyayaman mo. There may be challenges, trials na dumarating. Pero since we are grateful to God, no, despite the difficulties, we keep going. So kung ano man po yung dumarating na challenge, we just offer our Lord yung mga bagay na ito, and we know na hindi naman po niya kami pababayaan. And with this, may God be praised. Yun. Ngayon lang po nag-share yan na hindi umiyak. Promise. Ayun po, sabi nga ni Sis, marami pong paraan para tayo makapaglingkod sa Panginoon, So marami pong pangangailangan yung ating simbahan. So, alam naman po ni Paring Rodel, kasamahan natin ngayon, siya po yung communion minister. So kakaunti na po sila. May mga nagre-resign, may mga maalis. So kailangan po ng mga bago. Communion minister, lectors, readers, ushers, choir. Yan, choir. Kahit po kayo nasa taas, hindi masyadong nakikita kayo ng mga taong madlang people. Pakinig naman po namin kayo. Yan. At yung ating pong pagsimba, obligation mass, 1 oras lang po yan sa linggo. Pinagkalooban po tayo ng napakagandang simbahan. Nung una nga po kami dito, sa mga bahay-bahay lang, Pag medyo matangkad-tangkad po yung nasa harapan mo, di mo makita yung pare. Pero ngayon, nasarap ng upo mo, aircon pa, So, obligay naman po natin na sabi nga, make time for God, So, conclusion. So, yan po. Loving God and loving neighbor have been likened to the vertical and horizontal parts of the cross. So yung pong nakadirect pataas is para po kay God. So while yung yung horizontal, para pong tayo yan, laging open arms. So handang yakapin kung sino mang lalapit sa atin, So yung pong loving God is not an easy task. Mahirap po siya. Lalo na yung mga difficult people. Kailangan mahalin din natin sila, So, it is impossible without God's grace. So, ipagdasal po natin, hindi po siya blessing, siya po ay grace na pinagkakalob ng Panginoon, So, kung talaga ihilingin natin ang buong puso, taos sa ating puso, iyan po ibibigay sa atin ng generously and free, So, Jesus said that we should love one another as He loves us. He loves us regardless of who we are. He does not care if we are rich or if we are poor. He does not care how sinful we are. He does not even look from our past. Hindi po niya tinitingnan ng ating nakaraan. He does not care even how unworthy we are. Namatay nga po siya nung panahon hindi pa tayo karapat-dapat, The same way that God asked of us to look at our neighbor.
to look at people who might have hurt us, to accept them as God accepts us. Loving our neighbor is the true manifestation of loving God. That is why it should be our highest ideal. And with that, may God be praised. Thank you, Tita Agnes and Tito Lawrence, sa napakaganda niyong sharing talk. Isa kayong patotoo po na loving God and loving your neighbor. Literal. Loving neighbor. Ayun po. Yan, medyo